Hello, good day again. This is Jay from Custom Chicken Breeding Farm. So, another question pala sa follower natin. So, sir, good day. Tanong lang po sa mga gusto mag-umpisa ng free-range chicken. Ano po ang magandang panimula na makakatipid po? Fertile eggs ba? Kung may incubator na? Number 2, sisiw ba? Or RTL? Pangalawang tanong po, ano ang magandang alagaan kapag egg production ang target? Okay, sa second question tayo first. If ang target mo is table egg production, pangkain, again sinabi ko na ito, certified F1 products. Okay? Pag negosyo. So, Decal Brown, Dominant CZ, H&N, no? Or yung mga Bovans. So, yun, certified F1. Huwag kang gumamit ng pure breeds tulad ng Rhode Island Red, Black Austral Orp, Bartley Mothrack, Sussex, hindi. Yung mga yon is most likely used for breeding or for backyard purposes lang, sa bahay lang, pangkain, pangkarne, ganun, or panggawa ng projects, panggawa ng bagong breed ng manok, ganun. So, pero pag table egg production negosyo, mas maganda talaga yung certified F1. Pwede mo palang gamitin yung mga Rhode Island Red, Black Austral Orp for hatching eggs, no? Production. So, pampisa. Okay? Now, balik tayo sa number 1. Ano ang magandang panimula na makakatipid? Sisiw ba? Itlog? Or RTL? Okay. So, number 1, hindi ko ni-recommend yung na bumili kayo first ng incubator, no? Para itlog yung bilhin nyo. So, kasi nagsisimula pa lang kayo, hindi nyo alam kung ano yung mga risk mismo or yung mga problems na ma-encounter nyo. Baka masasayang yung incubators na binili ninyo, no? So, pwede nyong gawin siguro is if merong binibenta na at amurang price na itlog is tawag nito, ipa-incubate nyo lang, no? Ipa-incubate nyo lang sa mga commercial na nagpa-incubate, incubators. After nyan, yung sisiw, i-grow ninyo, okay? So, sa RTL, I don't recommend mag-RTL talaga kasi hindi nyo mararanasan yung pinagdaanan ng growing stage, no? Mas maganda is kung baguhan talaga kayo, mas maganda is magsimula talaga kayo sa day old chick, no? So, pag-aralan nyo ng maayos paano mag-grow ng sisiw. Diyan nyo malalaman kung ano ang mga ma-encounter nyo na ng mga problems or ng mga sakit. So, hopefully, before nyo yan gawin, nag-attend muna kayo ng seminars. Okay? Attend kayo ng seminars or nagbasa muna kayo ng mga libro, no? Or nanood ng vlogs from legitimate na mga tao. Okay? Hindi yung manonood kayo ng mga mga garbage na mga content. Kasi again, garbage in, garbage out. If garbage na nakuha nyo information, garbage din ang magiging resulta sa inyong pagpapalaki ng manok. Okay? So, if meron kayong experience sa pagpapalaki ng manok and gusto nyong magsimula ulit and meron kayong kapital, pwede kayong mag-go with RTL. Okay? So, basta tingnan nyo muna yung mga RTLs, no? Healthy ba sila? Ako personally, hindi ako that particular sa bakuna kasi ang binabakuna ko lang sa farm is Lasota lang talaga. Hindi ako nagbabakuna ng Coryza, yung bakuna ng Mycoplasma kasi pwede mo namang i-treat kung meron na yun, no? So, pero kung magsimula ka, mas maganda yung merong ganong bakuna, right? Pero ako, yun nga, Lasota lang ako, no? Against peste lang. Hindi ako nagbabakuna against foulpox. Wala akong cases ng foulpox sa farm, or very very few, no? And nag-resolve lang sila spontaneously, okay? Probably because of the feeds, no? For how many years di ako nagkaka-problem talaga sa foulpox. Hindi ako sure, no? Kung bakit ganun. May cases 1, 2 after a few weeks wala na din. So okay na din sila. So yun. Anyway, sa RTL, ang main issue lang talaga sa RTL is yung price. Medyo mahal talaga yung price ng RTLs. Okay? Unless yung bibilhin nyo is yung mga Decal Browns from, or yung mga layers from commercial growers talaga. Kasi nga ang presyuhan yan is dyan lang yan sa Diyan lang yan sa 450 to 550. Yun na talaga tingin ko, hindi talaga siya sobra siguro sa 550 ba? Kasi imagine mo, nag-grow yun sila ng
tig thousands, 36,000, 30,000, 20,000, may iba pang tag 100,000. So, if yung ibang commercial na layer farms, bibili ng ganyan kadami, tapos tig 1,000 each, walang bibili ng ganun. Magkano lang naman yung price ng itlog, right? Kung isosolve mo yan siya, sa isang taon, tapos mag 1,000 pesos ang presyo ng iyong RTL, malulugi ka talaga. Kasi mura lang naman yung pangkain na itlog, 8 pesos. Mahal na nga yung 8. So, yun. Pwede kang bumili ng RTL basta yung mura and legit siya, okay? Ibibili kayo ng mga ready to lay na tig 1,500 pesos yung presyo, tapos gagawin nyo lang sa table egg production, ibenta ng 8 pesos. Mas maiging bumili na lang kayo ng itlog sa tindahan. Okay? Hindi kayo makakatipid, nalugi na kayo. Una pa lang sa presyo pa lang ng manok, lugi na kayo. If gamitin nyo for breeding, again, sinabi ko na sa previous video, breeding siya for projects, for backyard use, probably, but not necessarily for business na perspective. Unless breeding siya of projects. Okay? Tulad ng ginagawa ko before, breeding of projects. So, if makakita kayo ng ganun, pwede din yun. Okay? So, hopefully sagot ko yung tanong ni Sir, sisiw ba or RTL? For me, I'd go for sisiw. Okay? Go for sisiw. Mas mura ang sisiw, tapos syempre ikaw nag-alaga, alam mo yung mangyayari. Okay, pero if nagmamadali ka mag-income or ganun, no? Okay na yung farm mo, ready ka na, pwede ka na mag-go sa RTL. So, it's a matter of perspective. Yeah. Ang good thing lang sa RTL is hindi mo na kailangan magkaroon ng mga brooders, mga growing areas. So, diretso ka na sa isang building lang for the RTLs. Okay? So, yun naman yung issue sa kabila. Pag day old ka, bili ka ng day old na sisi, kailangan mo ng brooder, kailangan mo ng growing area, kailangan mo ng laying area nila, ganun. So, yun yung problem dun. Okay? So, it's a matter of perspective. So, it's up to you. It's okay ang magsisiyo, okay din ang mag-RTL, depende sa sitwasyon mo, depende sa kapital mo. Okay? Ano ba? Again, always kong sinasabi to sa mga gustong mag-umpisa, please lang mag-attend kayo ng seminar. Huwag kayo bili-bili lang dyan. Bili kayo agad, no? Even sa akin, ang dami ka tanong, sir, pabili ako ng ganyan. Marunong ka na ba mag-alaga ng manok, sir? Hindi pa po. Ay, mega, sayang yung manok. Naawa ako sa mga manok ko na hindi mapapakinabangan. Tsaka ayoko na magbenta sa mga walang alam na hindi nag-research. Hindi nag-research muna paano i-grow ang mga manok. Bakit? Pagbili nila sa akin, namamatay yung sisiyo, isisisi sa akin. Pangit yung sisiyo ni Custodes kasi namamatay after a few days. Which in fact, hindi ko kasalanan. Kasalanan mo yun kasi mali-mali yung brooding management mo dyan. So, hindi talaga ako fan magbenta sa mga baguhan na hindi nakapag-search, hindi nag-contemplate first na gagawin niyang projects ito. Okay? So, dapat talaga nanood ka, kung baga ready na ang brooder mo, nakapag-isip ka na ng brooding management, ang mga inumin, ang mga kainan, kompleto na lahat ba? Kasi babalik sa iyo yung problema kapag binentahan mo sila tapos hindi sila marunong mag-alaga, namatay sir, siyempre makonsensya ka naman, 'di ba? So yun, nagbibigay na ako ng allowance before, yung iba namamatayan pa. May times na okay, na-accept ko na okay, i-verify ko sa kabilang farm, sir, nagka-problema ba yung sisiw na kinuha mo sa akin? Yes sir, may mga namatay, ito ganyan. Okay sir, sige, most likely nagkapakuan lang, hindi thorough yung paglinis ko ng hatcher, ito ganyan. Okay, sige. Pero most of the time, yung ibang beginners talaga namamatayan. So hindi ako fan magbenta sa kanila. So mas maigi talaga kung kayo beginner, mag-attend muna kayo ng seminar or ng mga seminar, no? Number 1 is Pastor Hill, number 2 is Dr. Erwin Joseph Cruz. Yun yung mga gusto kong ipapanood sa mga baguhan, no? Invest in money. Kung gusto yung magnegosyo, invest kayo sa knowledge ni Pastor Hill at ni Dr. Erwin Joseph Cruz. Kasi
malaking malulugi nyo kung dive kayo dyan biglaan na hindi kayo prepared. Okay? Magagawa kayo ng buildings, mali-mali ang design nyo ng mga buildings nyo. Number 2, mali yung mga principles there, no? Example, magkakatabi yung nasa isang building lang, yung breeders tsaka yung sisiw, di ba? So, madami kayong maling magagawa kapag hindi kayo nag-attend ng mga trainings, no? Ganun, yung mga sisiw yun na nag-swim sa tubig, di ba? So, yun, dapat ready kayo before pumasok dito, especially if gusto niyo siyang gawing negosyo. Okay? And I cannot overemphasize yung importance ng all-in, all-out. But na-notice ko lang through the years, walang nakikinig sa akin about sa all-in, all-out. So, hindi ko na siya ipa-fight. Do whatever you want, guys. What do you call this? Basta ganun, no? Invest in knowledge. So, I hope this helps and good day. This is again Jade from Coastal Chicken Breeding Farm, and shout out sa mga followers natin dyan. So, kay Sir Yamomo, Davao Frizzle Brahma, kay Doc Palace, okay? And GBT to Heritage Farm, no? So, AKB, kay Jans Giver, okay? So, yun mga legit na mga farms natin dyan, mga kaibigan. Okay? So, next time ko na-mention yung iba, hindi ko maalala. So, good day.